Mr. President, last to interpolate if this representation could Yes. be We'd like to recognized. recognize our Deputy Majority Floor Leader, Senator Rizon Tiveros, for interpellation. Salamat kaayo, Mr. President. Pasensya. We took out 1/3 of my questions, so I'll try to bring this in with the help of the good chair in a quarter of an hour. So, ilang mga tanong na lamang po para sa SUCs at mas kaunti pang mga tanong para sa CHED. So, good sponsor, Mr. Chair, nagigipit po ang mga SUCs natin dahil kulang po ang pondo nila para sa free higher education. In fact, they've had to divert funds away from infrastructure development and investments in the quality of education because of these deficiencies. Kaya rin ang mga SUCs ay nagde-deny na ng mga student applicants dahil wala silang sapat na pondo. So natalakay ni na SP at ibang mga kasama kanina. Baligtad po ito sa layunin ng Universal Access to Quality Tertiary Education Law. Dapat po lahat ng mga kwalipikadong estudyante ay makakapag-aral sa kolehiyo at hindi tinatanggihan ng admesyon dahil lang hindi napondohan ng sapat ang free higher education. Kaya nga po nung nakaraang taon, nag-propose ako ng 6 billion peso amendment para punan ang kakulangan sa free higher education para sa mga SUCs. I'm also pushing for a bill that ensures that any deficiencies and unpaid obligations under the UACTE law are included in the General Appropriations Act. Mayroon din naman pong commitment ang House of Representatives at Senado na pupondohan ang 12.3 billion pesos na free higher education deficiencies mula 2022 hanggang 2025. Pero sa kasamaang palad, Mr. Chair, good sponsor, kulang pa rin daw po. Sabi po ng Philippine Association of State Universities and Colleges na may projected 3.3 billion pesos na kulang sa pondo para sa free higher education para sa susunod na taon. Sa ngayon po, may special provision sa CHED budget na ang Higher Education Development Fund o HEDF ay pwedeng gamitin para pondohan ang free higher education deficiencies ng mga SUCs mula 2022 hanggang 2026 at pondohan rin ang mga bagong beneficiaries ng tertiary education subsidy. Pwede po bang malaman sa good sponsor kung magkano ang kabuuang halaga ng HEDF kasama na ang balanse mula sa mga nakaraang taon para sa fiscal year 2026? Good sponsor. Thank you. Thank you for that, Mr. Chairman. And thank you, Senator Risa, for taking the cudgels of our SUCs and also looking after the arrears that should be due to them. So for next year po, inadapt po natin yung inallocate po ng House of Representatives na 4.4 billion. Babalikan ko lang po, no? Ang utang is 12.3. Ang inadapt po natin yung 4.4 na inallocate po ng House. And then ang CHED po maglalagay ng approximately 7.8 billion. No? So covered na ho yung 12.3 na utang from 2022 to 2025. For next year po, since we don't know yet kung ano po yung utang, naglagay ho tayo ng special provisions na pwede pong itap ang HEDF in case na mayroong pong deficiency. So yun po inilagay ho namin. But to date, ang balance po ng HEDF is about 11.7 billion po. Alright. Salamat, Mr. Chair. At mabuhay sa CHED. Malaki. Kaya nga nagpapasalamat po ko kay Chair Agrupis because sinagot niya ho yung yung commission actually, no? Yung commission po sinagot yung 7.8 billion because so malaking bagay ho yan para po maano na ho natin to, para at least we put to lay to rest itong issue ng arrears po to the SUCs. And moving forward po, we're going to work with DBM on how to address yung formula. It's an issue of formula. Ano bang gagamitin pong formula? Yung average of past enrollment or future projections na pinag-usapan na ho namin ni President Tier. So we have to work on that, no? Kasi kung hindi ho, every year may utang eh. So we have to work on that.
At mabuhay din po, Chair, sa paghahanda ng special provision Yeah, para yeah. kung sakali. Ano lang ho yan, standby. But the way forward is really to come up with a very good projection or formula. At mabuhay din po sa pakikipagtrabaho sa DBM proactively moving forward. So, walang kwenta na yung susunod kong tanong dapat. Kung may posibilidad po ba na ang HDEF ay hindi sasapat para sa free higher education deficiencies ng mga SUCs para sa susunod na taon. So yung ginawa nyo na, Chair, kasama ng SHED at DBM ay ipipreempt na po yung senaryo na ganito. Actually, ma'am, yung HEDF, itong paggamit lang ng yung pagpayag ng commission na gamitin HEDF, it's really a stopgap measure. Hindi ho ito permanent na solution because yung HEDF is meant to for development of our higher education institutions. No, so but because nga tumatagal na ito since 2022, nag-iipon na siya. Ito muna yung stopgap measure. But moving forward, mag-uusap po kami ng DBM, SHED, PASUK, how to find that right formula. So kung ganoon na hindi pa tayo sigurado na totally closed off yung possibility na iyan, bagamat makikipagtrabaho nga kayo sa DBM, para namang mas sigurado na wala ng estudyanteng hindi makakatapak ng kolehiyo at ang mga SUCs ay may sapat na pondo para sa kanilang operations. Bukas po ba ang good sponsor sa isang proposed amendment at the proper time na idiretso na sa mga budget ng SUCs ang kulang na 3.3 billion pesos na pondo para sa free higher education? Yeah, pwede naman po, no? Because ang free higher education ngayon diretso naman po sa SUC. So as a concept, pwede hong diretso. But we just need to know kung magkano po yung balance, no, yung balance. No? So may mga documentation na dapat gawin. For example, certification na meron talagang balancing dapat bayaran. Alright. Salamat po, good sponsor. Magkikipagtrabaho itong representasyon at the proper time para tignan kung kayang i-flesh out yung concept sa budget language talaga natin. Salamat, good chair. Dako po ako dun sa financial assistance delays. I think nabanggit din ni Senator Bong kanina. Mula 2022, nagrereklamo po ang daang-daang Unifast SHED scholars sa aking opisina tungkol sa delay sa pagtanggap ng financial assistance. Unfortunately, this persisted even this year. Ito po ay mga estudyante mula sa tulong-dunong program, medical scholarship and return service program, at scholarships for instructors' knowledge advancement program. Lahat po sila nagsasabing late na raw nila nakukuha ang financial assistance na para sa kanila. At ito po, hindi lang kwento-kwento. Sa 2024 COA report, lumabas na mayroon ngang delay sa pag-release ng tertiary education subsidy sa mga estudyante. So isang tanong lang dito, Mr. Chair, pwede po bang makahingi sa SHED ng malinaw na timeline kung kailan nito mabibigay sa mga estudyante ang financial assistance para sa kanila nang walang delay? Good share. So I think Senator Bongo also mentioned itong problema sa delays. And admittedly, ako rin may mga naririnig na problema. So they committed to completely pay off all the arrears by first quarter of next year of 2026. So meron pong mga 1.7 billion na currently being disbursed. So ito po yung kailangan nilang maubos by first quarter of next year. Yun po ang target. But at the same time, they're also reviewing their guidelines to make it more efficient para po mabilis na yung pagbabayad po sa mga estudyante po. Okay, muli, good share. Maraming salamat sa SHED. I'm sure kung, nagpupuyat naman po yung mga kabataan ngayon. So, kung may nakikinig sa ating live stream, this will be very, very good news po para sa kanila. Hindi man sa Pasko, sa bagong taon. So, salamat po. Good share. Dako po ako sa task force recommendations. During our budget deliberations last year,
CHED informed this representation that the recommendations of the task force on the delays of Unifast subsidies would be implemented this year. Pwede po bang mag-provide ng update ang good sponsor tungkol sa aling mga rekomendasyon ang fully implemented na at alin yung pending pa? Naalala ko na ho to. This is actually based on the EDCOM Year 2 report. No? And actually, to be honest, nakakadismaya ho yung performance ng Unifast before, and kaya ho naglabas ng adverse findings po ang EDCOM Year 2 report, which is grounded on reality, Mr. President. So may mga recommendations dito, mostly are partially implemented, which should not be the case. Dapat fully implemented na ito. We can provide Her Honor this update po kung ano po yung mga implementation. So, alam ko may bago pong presidente ang Unifast or executive director, and he should assure us na itong mga recommendation ay fully implemented, not partial, kasi nakasulat to dito partial. So the Unifast executive director is here, and we urge him to completely implement the recommendations. No? So yun po. But we'll provide Her Honor a copy of this update. Salamat po para sa kopya ng update, Mr. Chair. At sana nga po maibigay na ng bagong ED ng Unifast sa pamamagitan ng chair yung assurance na yon bago pa po natin i-approve on second reading yung ating Andito ba si ED De La Cruz? So yeah, so we need that assurance na all of this will be implemented to the fullest, or at least give us a timetable. So may bago ho tayong pamunuan ng CHED Commission, also Unifast. So they'll give us a timetable on when they will fully implement this. So maraming items ho sila. So we'll just request for a timetable. And at the same time, we'll furnish Her Honor a copy of this update. Maraming salamat, Mr. Chair. Dako po ako dun sa tuition fee increase allocation for teaching and non-teaching personnel. Anong budget deliberations din last year, nilapit ko na pong reklamo ng COTESCUP, yung Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities, na hindi raw natatanggap ng kanilang mga miyembro ang 70% share ng tuition fee increases mula sa kanilang universities. Yung iba nga sa kanila ay nagbabalak ng mag-strike noon. CHED said then that it would request post-audited financial statements from higher education institutions to ensure compliance with the mandated allocation. May mga reforma bang ipinatupad or ipapatupad ang CHED para naman siguradong matatanggap ng mga teaching at non-teaching personnel ang 70% share nila mula sa tuition fee increases? Unfortunately, Senator Risa, si Chair Agrupis is medyo bago-bago pa lang, so she'll get some more updates and details. Ayaw niya rin po sumagot ng medyo hilaw, no? So she wants to make sure that she gets all the details correctly, and she'll submit also a report on this issue. Yeah. I can respect that of the good chair, Mr. Chair, and salamat po dun sa asahan ko na lang din yung tugon nila. Again, bago natin i-approve on second reading. We'll request for an update before we approve this on second reading, which is on Monday. So dapat mabigyan ho kami ng update before Monday. Salamat, Mr. Chair. Kasi hindi po talaga natin pwedeng paghintayin yung mga HEI personnel. I agree po. Yeah. So asahan ko rin dun sa feedback ni Chair kung ano yung timeline para mapatupad nila ng CHED ang mga reformang ito. Yeah. Huling paksa na lang po para sa CHED, good chair. So regarding safe spaces in higher educational institutions, salamat po kay Chairperson Agrupis for clarifying that based on the CHED Memorandum Order Number 3 Series of 2022, higher educational institutions and their CODIs
or committees on decorum and investigation have jurisdiction over sexual harassment and sexual assault cases that occur even in off-campus private gatherings as they involve students enrolled in the institutions. Malinaw po ito at walang kaduda-duda. So ang huling tanong ko po para sa CHED ngayong madaling araw, Mr. Chair, paano po natin sisiguruhin na ang mga school officials ay magko-comply sa mandatong ito at i-interpret ang batas sa isang robust at makahulugang paraan para yung mga estudyante ay adequately protected, Mr. Chair? Well, in response to this, Senator Risa, and she, the commission received your letter dated November 24, 2025. So, and this is, sorry, tama. Sorry, Miss. Sorry, this is a reply letter pala to her honor, dated November 24th. 2025. So, and in response to this, nag-allocate ho sila ng 30 million pesos to come up with a what they call inclusive mental health and safe spaces summit that will be cascaded to all SUCs, Mr. President. So, yun po yung kanilang activity in the next few months, Mr. President. Maraming salamat, good sponsor. And they also monitor in compliance to the Safe Spaces Act. Meron ho sila ditong scorecard or scoring mechanism. So they can also submit the scorecard po kung sino yung mga SUCs nagko-comply, anong region po ang mga nagko-comply. So meron ho dito. Kasama dito private HEIs, LUCs, SUCs. Okay. Maraming salamat nga po para dyan, good sponsor. And I wish the summit the best at para mag-cascade talaga ito, mag-radiate outward sa lahat po ng mga SUCs at private HEIs din pala. Kasama na po yung mga school officials nila at syempre yung mga estudyante din. Okay po. I'm sure i-inform din nito yung mga individual university and college efforts. Kasama na po yung pag-update ng mga student handbooks, pag-update ng mga proseso din ng kanilang mga CODI. So huling... Thank you, Mr. yes, President. I was telling si Chair Agrupis na importante itong kanilang safe spaces compliance of HEIs kasi nakikita ko dito mga top violations reported, VAUC, so violence against women and children, physical assault, anti-sexual harassment, bullying, peer misconduct. So I was telling Chair Agrupis, these are very serious violations na kailangan ma-prevent in our school setting. So importante ho talaga yung kanilang gagawin na summit. Maraming salamat sa ganyang affirmation, Mr. Chair, at nakikiisa po ako doon. So, huling-huling paksa na lang ngayong madaling araw, Mr. Chair, isang paksa pa para sa SUCs. Katulad nung tanong ko po kanina sa DepEd, so rebuilding schools na dinamage ng mga natural disasters. So maraming salamat po sa ating good sponsor at chairperson ng Senate Committee on Finance dahil nag-allocate tayo ng dagdag pondo para sa capital outlay ng maraming SUCs din. Mahalaga po ito para masuportahan natin ang ating mga estudyante sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng mas maayos na school facilities. Kaso hindi naman immune ang mga school infrastructure na ito sa mga disasters, lalo na disaster prone nga ang ating bansa. Kita naman po natin na marami tayong kababayan ang matinding tinamaan ng mga nagdaang lindol at bagyo. Sa mga SUCs po, may mga nasira o gumuho bang school infrastructure dahil sa mga kalamidad nitong nagdaang mga buwan, Mr. Chair? Yeah, meron po. Catanduanes is one. Talagang madalas pong tamaan ng bagyo. Aurora is also Isabela, may mga schools tayo doon na tinamaan po ng bagyo. Cebu is also another one. Kasama rin po yung earthquake. No? So, in fact, we received some letters requesting
for additional funds for repair ng mga kanilang facilities due to the typhoon. And sapat na po ba yung pondong ibibigay sa SUCs para sa 2026 para makapagkumpuni sila ng mga nasirang school infrastructure dahil sa mga lindol at mga bagyo, Mr. Chair? Actually po, meron data si Chair Agrupis. For Typhoon Tino, ang estimated repair requirements about 44 million. For Super Typhoon Uwan is 155 million. So total of about 200 million, Mr. President. So we'll request na lang for details of this, President. Salamat, so Chair. we can help the SUCs. At meron na po bang 200 million na mailalaan para sa mga ito? We'll source. Tingnan lang namin yung breakdown. Salamat, Mr. Pero may Chair. mga nagre-request na rin ho sa atin and then we allocated amounts na rin po doon sa mga nag-request through pasok. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. At huling-huling tanong ko, ngayong madaling araw, ano na po mga, katulad sa tanong ko po kanina sa DepEd, ano na pong mga alternative learning plans ang pinapatupad ng mga SUCs para tuloy-tuloy ang pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa kabila ng pagkasira ng kanilang mga eskwelahan? So for higher education, mas advanced na sila pagdating sa online learning because meron talagang tayong mga SUCs katulad ng Batangas State Universities that really have online learning. So in an event na meron pong mga calamity, mas mabilis po yung transition sa kanila compared to basic education. No? So in place naman to even before the typhoon struck. And the same goes, Mr. Chair, para sa lahat ng mga SUCs dun sa disaster-affected areas ng ating Yes, bansa. meron po. And they call it asynchronous learning, Mr. President. So in place naman yun. At sumasapat nitong nakaraang mga buwan. Yes, meron po. So, pasensya. Brought it in closer to 1:30 a.m. Thank you. Pero maraming salamat po, good Maraming sponsor. salamat, Senator Maraming Risa. salamat, Mr. President. At maraming salamat sa ating mga state universities and colleges at sa CHED.